right? Okay, so ito po ay titignan natin mabuti kung paano siya inaatake ng kaaway. Kagaya na sinabi kanina, bakit ang dami na natin mga ginagawa sa simbahan, pero parang wala pa rin siyang nagiging bunga. So ngayong hapon po ito, makikita natin at matutuklasan natin kung paano inaatake ng kaaway ang discipleship sa loob ng simbahan. So sige po, tayo po ay lumukod saglit at manalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa hapon ito. Salamat dahil ikaw ang aming kasama sa hapon ito. Patuloy po na turuan mo ang aming mga puso at ikaw lamang ang marinig o Diyos ang salita mo lamang sa aming kalagitnaan. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, sino na po dito? Tatanungin ko po kayo para na sa ganun mag-isip kayo, okay? Sino na dito ang nakabili ng prutas na ang kinis, ang pula, diba? Ang kintar? So, anong prutas yun? Ay, ang gagaling. Ising na ising. Pero nung iniwa mo na siya, pag tingin mo sa loob, bulok pala. So, may uod pala siya. Diba? Nakaka-disappoint po yun. Parang nakakalungkot naman. At hindi na nakakalungkot. Talagang nakakaasar kapag nakabili ka talaga ng isang bulok na prutas. Kasi ang ganda-ganda ng labas, pero pagdating sa loob, bulok pala at inuulod. So, alam niyo po ba, ang problema po sa atin, madalas, tumitingin po talaga tayo sa panlabas na anyo. Tama po ba? Madalas yan. Kahit po sa loob ng simbahan, madalas nakatingin po talaga tayo sa panlabas na kaanyuan. Basta nakita po natin na, presente. Diba? Basta nakita po natin na, aktibo, bigo. No, mukhang leader talaga yan. Pero, ang panloob kaya, kamusta? Kamusta po ang mga disipulo ni Jesus dito sa ating kalagitnaan? Define po muna natin kung anong ibig sabihin ng disipulo. Okay? Ang disipulo po ni Cristo ay yung sumusunod at namumuhay sa salita ni Cristo. Kaya ngayon kung hapon ito, matututunan natin yung paglalakbay natin. Lahat po tayo ay meron talaga journey bilang mga disipulo ng ating Panginoong Jesus. Kaya yun po na sabay-sabay nating tingnan yung journey natin bilang disciples ni Jesus. Okay? At ang discipleship po, hindi lang po ito parang isang programa. Kasi kapag sabi natin, magkaroon tayo ng bagong discipleship program. Pag sinabing discipleship, hindi lang siya isang programa, kundi isa po itong journey. Sige nga po sabihin natin ng malakas, journey. Yan. Redemptive journey. Ano pong ibig sabihin nun? Meaning, araw-araw, tayo po ay ililigtas ng Panginoon. Meron po siyang araw-araw na pagsasaayos ng ating pong buhay or, sa madaling salita, yung ating daily walk with Jesus. At ang discipleship po, it is a necessary journey. Sabi mo sa katabi mo, kailangan natin to. Kasi, sino po dito nakakaalam sa kanilang mga Sunday schools, di ba? Yung kwento patungkol sa yung mga Israelita, nung sila po ay iniligtas ng Diyos mula sa Egypt, tapos pinangakuan sila, nadadalhin sila saan? Sa promised land, di ba? Pero, sabi nga sa kanilang paglabas mula sa Egypto, kailangan muna nilang dumaan sa tinatawag na wilderness o ilang sa Tagalog. Okay? So, makikita po natin dito, yung wilderness kasi napakahalaga nito eh. Napakahalaga po ng wilderness. Ito po ay isang special place para ma-develop ang pananampalataya. At kapag nasa wilderness journey, mahalaga po na mabago at maayos ang perspektibo o ang mindset ng isang tao. So, napaka-importante po yung tinatawag na right perspective. Okay? Yung mindset po natin, yung isip po natin, napaka-importante po yan. Dapat meron tayong tamang pag-iisip. Kasi, sabi nga sa wilderness, dito po nagpapakilala ang Diyos, ang nagsasalita ang Diyos, at dito rin po siya magpapamalas ng kanyang kalooban at ng kanyang kapangyarihan. Okay? So, it's a journey. Kaya lang, araw-araw din po,
kung tayo po ay naglalakbay bilang mananampalataya, alam niyo po ba na araw-araw din tayo inaatake ng kaaway? Kaya dapat tayo po ay maging handa. So tayo, ngayon po hapon to, handa na po ba tayo? Amen? Sige, buksan lang po natin ang Isaiah chapter 40. Babasahin ko lang po ito ng malakas. Isaiah chapter 40 verse 3 hanggang verse 9. Basahin ko lang po Sabi dyan, a voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord. Make straight in the wilderness a highway for our God. Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low. The rough ground shall become level, the rugged places a plain. Verse 5, and the glory of the Lord will be revealed, and all mankind together will see it, for the mouth of the Lord has spoken. So hanggang verse 5 lang po muna. So ang title po natin ngayong hapon ito is Discipleship Under Attack. At titignan po natin yung wilderness sa journey na ito, maglalakbay po tayo, ay meron pong tinatawag na warfare. Okay? Sa paglalakbay po natin bilang mga mananampalataya, meron po tayong laban araw-araw dahil meron pong atake sa atin araw-araw bilang mga tinawag ng ating Panginoon. Pero, sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Okay? Meron mga atake, pero huwag naman tayong atakihin at huwag din tayong matakot. Kaya nga, ngayong hapon ito, kailangan maitama ng Diyos, kailangan maitama ng Panginoon ang ating mindset, ang ating perspective. Okay? At para maging tama po ang ating mindset, dapat meron pong tamang tanong. Okay, letter A, ang unang tanong po natin is why the wilderness? Okay? Sinabi ko na po kanina yung background na yung mga Israelita po, nung sila ay i-deliver mula sa Egypt, kasi ang Egypt po ay isang mayamang bansa. Nandun po ang lahat ng kayamanan, kalakalan, kasikatan, at nung ang mga Israelita po ay i-deliver nga sila ng Diyos sa pamamagitan po ni Abraham. Diba? Nangako kasi ni Abraham yan, kay Abraham pa. Okay? Pinangakuan sila ng Panginoon. At hindi naman sila agad dumiretso agad sa promised land eh. Tama po ba? Hindi naman sila agad dumiretso doon. So sila po muna ay nag-journey o naglakbay sa wilderness. So nung tayo po ay unang nakakilala sa Panginoon, nung tayo po ay na-born again na, okay? Lahat na po ba tayo dito ay born again na? Amen? Magsabi nga ng amen, lahat na ng born again. Oh, praise God, madami na. Okay? Nung tayo po ay na-born again na, hindi naman tayo agad napunta sa langit eh. Nandito pa nga po tayo. Okay? Bakit? So, ang tanong, why the wilderness? Bakit nandito pa po tayo sa journey? Okay? Kasi meron pong gagawin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Okay, number one, the reason ay because of God's promise. Okay, dahil may pangako ang Diyos. At number two, dahil, sabi nga, it is because of God's purpose. Merong layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin. At gusto ng Diyos, di ba, sa kanila. Balikan muna natin, punta muna tayo, imagine muna natin yung mga Israelita. Kaya sila pinaglalakbay pa sa wilderness ay gusto ng Diyos na ma-develop ang kanilang faith. Gusto ng Panginoon na lumakas ang kanilang pananampalataya. Kasi ayaw ng Diyos na marating nila ang promised land na mahina nga po ang kanilang pananampalataya. But always remember that wilderness is not a place of punishment. Okay? Hindi siya lugar para ikaw ay parusahan, hindi siya lugar para ikaw ay pahirapan, kundi isa siyang lugar para ma-develop ang iyong pananampalataya, para ma-sanctify ka ng Panginoon. Okay? So, bigyan natin ng pagkakaiba. Ang ibig sabihin kasi ng salvation, okay? You are being saved from the world. Yun ang ibig sabihin ng salvation. At pag sinabi naman kung sanctification, okay? Getting the world out of us. Okay? Ulitin ko po pag sinabi ko salvation, di ba? Getting saved from the world, getting out from the world. Pero kapag tayo po ay sinasanctify ng Panginoon, sanctification means
lahat ng mga makamundong paraan sa ating buhay, sa ating isip, lalong-lalo na po. Okay? So, wilderness, ano pa po ito? It's not a destination. Ito po ay transit point lang. Okay? At habang nagjo-journey po sila, ang mga Israelita, sa wilderness, meron po doon 5 bad news na na-encounter sila. Number 1 na bad news ay sa wilderness, we can lose our bearings in the wilderness. Yan. Kasi sabi natin kanina, born again na tayong lahat eh. Sino nga po dito ang born again na? Magsabi ng malakas na amen? Amen. Sino po dito nag-a-antay nila ng discipleship sa church? Magsabi ng amen? Amen. Praise God. So grabing taas ng kamay ni Kuya. So, tayo po, habang nag-aantay po tayo ng discipleship, okay? Meron tayong mga bad news na may encounter. We can lose our bearings. Sino po rito nagbabike? Di ba? Yung bike, di ba meron po yung bearing? Kapag yung bearing na ito ay nasira, ay hindi na makakaandar yung bike. So, kailangan pa ulit siya ayusin. So, sa buhay po natin bilang mananampalataya, we lose our confidence. Minsan, parang na tayong, kumbaga, nawawala na rin yung ating intentionality. Nakakapara na tayo, alam niyo po yun, parang bearing na tayo na nakakalas, na hindi na tayo makaandar. Bagsak na po yung ating balikat, na parang sa palagay natin, parang wala nang relevance lahat na nangyayari sa ating buhay. So, minsan sa journey natin bilang mananampalataya, we can lose our bearings in the wilderness. And number 2, we can lose our way in the wilderness. Okay? Nakakaranas tayo, kahit sabihin natin Christian na tayo, pero nakakaranas pa rin tayo ng confusion, nakakaranas pa rin po tayo ng takot, at yung lost in the wilderness, yung parang tayong naliligaw, at pakiramdam natin parang isolated na tayo, lalo na kapag, kapag nakakaranas na tayo ng mga kung ano-ano mga problema, pagsubok, at dahil doon, parang inaatake yung isip natin, parang gusto na lang natin huminto na lang, parang ayaw na natin, di ba? Parang na tayong naliligaw, kaya parang isolated na ang pakiramdam natin. So, ano po ang nangyayari? Bakit may mga Kristiyano kahit born again na, kahit sinasabi nila, disciple ako ni Kristo, pero parang nilalagay nila sa kanilang, alam niyo yun, sa post, feeling lost. No? Parang minsan nasasabi mo, parang I'm lost, I'm isolated, pakiramdam ko, nag-iisa lang ako, pakiramdam ko, wala nakakaintindi sa akin, pakiramdam ko, nag-iisa lang ako. Okay? Tingnan mo nga ng katabi mo. Yan, minsan kasi, pang hindi lang tayo, minsan kasi nakatayo tayo, minsan kasi nakatindig tayo, pero sa isip pala natin, inaatake na pala tayo ng kaaway, na parang naliligaw na tayo, at wala na tayong kasama, parang wala na nakakaunawa sa atin. So yan, no, sa journey po natin, pwede po natin ma-experience yan. And number 3, we tend to wander in the wilderness. Yan, para mga Israelita, di ba? Dapat, ilang araw lang yun? 40 days lang dapat silang maglalakbay sa wilderness, pero umabot na ilan? 40 years. Kasi sila po ay nagpaikot sa ilan, sa wilderness. At kapag ang isang mananampalataya ay nagpapaikot-ikot sa wilderness, nakakatakot po yun. Hello? We are not meant to live wandering. Yung parang wala na tayo natutunan. Yung parang paikot-ikot na lang. Yung parang wala nang nangyayaring bago. Parang parehas lang yung problema. Parang lalo nang nagiging komplikado yung mga bagay-bagay. So we became crippled with uncertainties. So kaya mahalaga po mga kapatid na malaman natin yung distinction between clarity and certainty. Okay? Pakinggan natin kung mabuti ha. Kasi bilang mga mananampalataya ng Panginoon,
clarity. Hello? Okay, wala tayong pwedeng panghawakan kahit ano. Wala tayong pwedeng panghawakan kahit ano. Tanging yung clarity lang ng salita ng Diyos ang pwede po nating panghawakan. Okay, the Word of God is in control, that God is faithful, that His mercies are new every morning. The Word of God is our guide and light. Kaya dapat, sa journey po natin bilang mananampalataya, hindi tao, hindi ministeryo, hindi simbahan, kundi salita ng pangako ng Diyos ang dapat po natin panghawakan. Okay? Number 4, sa wilderness, sa ating paglalakbay, maganda po makita natin sa ating perspektibo, no, sa ating isipan, na yung wilderness, it wearies us. Na kapag nasa wilderness po tayo, o nasa wandering moment po tayo, bilang mananampalataya ng Panginoon, minsan nakakapanghina po talaga yan. Kasi madami talaga tayong hindi maintindihan na nangyayari sa ating buhay. Alam niyo po, kahit po yung mga ginagamit na sa unahan, okay, wala pong certainty. Okay, hindi po pwede yung panghawakan. Pwede rin po akong magbago. Lahat na nakikita natin dito sa ibabaw ng mundo, pwede po talagang magbago. Kaya kapag dyan tayo nakatingin sa mga bagay na nakikita lang, mapapagod po talaga tayo. So, ang dami natin pwedeng ma-encounter sa wilderness. Kaya hindi tayo dapat mag-stick dyan. Kasi lalo lang po tayong manghihinaan kapag sa mga uncertainties in life po tayo tumitig. Lahat na nasa paligid natin nagbabago, kaya we should walk in the clarity of the Word of God. Tingnan natin, sabi sa verse 6 to 8, a voice says, cry out. And I said, what shall I cry? All men are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers, and the flowers fall, because the breath of the Lord blows on them. Surely the people are grass, the grass withers, and the flowers fall, but the word of our God stands forever. Kaya kapag ka po nasa parang pakiramdam natin, nakakapagod na, pakiramdam natin, paikot-ikot na lang, pakiramdam natin, parang wala nang relevance, lahat nangyayari sa paligid natin, mag-pray ka, kapatid. Lord, sabi mo, Lord, I need your discernment. Mag-pray ka sa Panginoong Jesus. Lord Jesus, show me your direction, and I will obey, and I will walk in your way. Hello? Tumawag po tayo sa Panginoon. Tumawag po tayo. Humingi po tayo ng tulong sa Kanya. And sa wilderness na values na pwede po natin ma-encounter, hindi lang tayo parang nawawalan ng bearing, parang nawawalan ng gala. Hindi lang ito nakakapanghina. Okay? Hindi lang tayo parang paikot-ikot lang. At parang wala na nangyayari sa buhay natin. Number 5, in the wilderness, lagi po natin tatandaan, ilagay po natin sa ating mga isipan that wilderness is a battleground. Sabihin nga po natin, wilderness is a battleground. Meron pong laban. Okay? Meron pong laban. Habang tayo po ay naglalakbay bilang mananampalataya, hindi po ito parang puro better process lang. Hindi po tayo bilang mga mananampalataya na parang lahat ay masasaya lang. Sabi na, wilderness is a battleground. It's not a playground. Oh, sabi mo sa katabi mo, hindi tayo naglalaro. Okay? Kaya marami po mga mananampalataya ang nadidistract. Marami po mga mananampalataya
Diyos, yung layunin ng Diyos habang tayo po ay naglalakbay bilang mananampalataya. So there's a battle within, an inner battle. It is a warfare zone. So we need to understand na yun, hapon ito, why discipleship doesn't work. Okay? Bakit nga ba hindi nag-work ang discipleship? Kasi sabi natin kanina, umpisa pa lang, it's not a program, it's a redemptive journey. Hello? It has to do, sabi nga, with our core belief system. Napakahalaga po ng ating perspective, ng ating mindset. Ano ba talaga yung mga pinaniniwalaan natin? Saan ba talaga tayo nagbababad ng oras? Sino ba talaga ang ating pinakikinggan? Okay? Mga kapatid, tingin po kayo sa akin. The foundation of our journey, hindi po si nanay, hindi po si tatay, hindi po si kaibigan, hindi po dahil niyaya lang ako ng aking kakilala. The foundation of our discipleship journey is the Word of God. Dito natin lubos na maunawaan yung maraming bagay na hindi talaga natin nauunawaan sa buhay. Sa salita ng Diyos tayo nagkakaroon ng malinaw na pananaw sa buhay. Leaders, magsabi mo ng amen, lahat ng leaders. Amen. Lahat ng disciples, magsabi ng amen. Amen. Christians, magsabi ng amen. Amen. Ang tanong ko po, nagkabasa ba talaga tayo ng Bible? We need to align our life sa salita at kalooban ng Panginoon. Pero alam niyo po kung anong nangyayari? As we go through life, okay, yeah, born again ako. Playground, laro-laro, ganun-ganun lang. So, ang nangyayari, sa halip na yung Word of God, yung ating binabasa, we chase our pursuits in life. We chase our pains. We chase our pleasures. Unang-una po, ano ba yung hinahabol natin? Yung mga pursuits po natin. We are chasing so many things. No, hahabulin natin, ang dami natin gustong habulin. Ang dami natin gustong gawin. Kasi nahihigit tayo sa mga palagi natin tinitingnan sa social media. Kasi doon po tayo nakababad madalas. Kaya nararamdaman mo, pag lagi kang nakatutok sa social media, ay, parang napag-iiwanan na ako. Diba? Grabe na yung mga achievement ng mga kabatch ko. Grabe na yung mga narating nila. Grabe na yung mga napuntahan nila. Grabe na yung meron sila. So, alam niyo po, kaya nakakaramdam ka na parang napag-iiwanan ka na. And when people tend to compare yung buhay nila sa buhay ng iba, sabi mo sa katabi mo, nakakapagod yan. Nakakapagod yan. No? Kasi na ano ka ni, nape-pressure ka ni. Okay? Feeling pressured ka na. Ay, eto na sila, eto pa lang ako. Hello? Okay? Tapos ano pa po, hindi lang talaga naghahabol. Sabi nga po ng anak ko, meron siyang sinabi sa akin ng minsan. Sabi niya, Ma, alam mo ba, sa panahon ngayon, kailangan lahat alam mo. Wow. Sabi sa akin ng anak ko, Sisa, sabi na sa akin, Ma, alam mo ba, kasi kapag ka, may mga hindi mo alam yung lahat, meron siyang term, meron may pinag-uusapan ng time ngayon. Para kang out, para kang hindi in, okay? Para kang hindi nakakasabay sa panahon nila ngayon. Kaya sa social media, kailangan alam mo to, AI dito, AI to, etc. Kailangan alam mo. Okay? Kaya ganun, no? Nakakapagod po talaga. So, ang tindi po ay, no? Parang chasing talaga. Ang dami, ang bilis ng panahon ngayon, eh. Tama po ba? Ang bilis talaga, di ba, na nangyayari? Subukan mo, magbukas ka lang ng umaga pagising mo ng Facebook. Anong oras na? Nasa Facebook ka pa rin. Tama ba? Grabe makakain po talaga na ano siya, ng enerhiya, ng oras. Pero pag sinasabi ko po yan sa mga bata, nasabihin nila, Ma, nasa tamang paggamit lang yan. May katwira pa, nasa tamang paggamit lang daw.
konti ah. Mga lola naman nandito. Asan ang mga young people? Ano ba? Diba? Sa buhay, syempre, nakakaranas po tayo ng pains. Mga pait, sakit. Sino na po dito nasaktan? I think lahat naman tayo, the broken eh, no? Lahat na tayo nakaranas na talaga ng sakit. Okay? Kasi pwedeng yung sakit na yan, yung pain na yan, wala mismo sa ating pamilya. Yung pain na yan, galing pa mismo yan sa mga taong inaasahan mo. Okay? Parang pwede pa yan, yung pain galing sa trabaho, mga pain galing sa pag-aaral, sa mga klase, sa mga teacher. Alam niyo ba na kahit sa ministry may pain? Uy, grabe. Parang kailangan ng healing and deliverance dito ah. Kahit sa ministry, at lalo na po sa ministry, madami po talagang pains na tulad ito. Kaya kung dito po talaga tayo magdudwell, grabe, it really hurts. Diba? Ang sakit talaga. At kaya, sabi nga, as we respond to these realities of life by emotions, okay? Kapag talagang emotional, masyado tayong ma-emosyon. Sabi nga, ma-emo, di ba? Talagang lang, di ka talagang masisensitive. Iiyak ka na lang, lalayo ka na lang, magtatampo ka na lang, magdadagdag ka na lang. Kasi, you respond to these realities of life, okay, by emotions. Kaya kapag ang isip po natin ay hindi transform, tapos talagang umiiral dyan, govern pa yan, ang mga nakaguhit pa sa ating isipan, ay yung mga dati pang mga kaisipan po natin, hindi naka-align sa salita ng Diyos, okay? Ang mangyayari po mula sa isip, may impact po ito sa ating feelings, at kapag nagpadala naman po tayo sa ating mga pakiramdam, ang susunod na po dito ay yung mga actions natin, mali na po. Kasi ayun na nga po ang pinaniniwalaan natin, yung sinasabi lang ng pakiramdam natin. At kapag ang response natin, sabi nga, kapag sa mga nararamdaman natin, lang tayo tumingin, okay? Pinakinggan lang natin yung brokenness ng ating mga puso, okay? Yung sakit, yung pait na nararamdaman natin, yan lang talaga yung nasa isip natin, nasa puso natin, ang magiging manifestation of mali na din po ang ating mga reaction. Okay? Yung sinasabi ng pakiramdam mo versus sa sinasabi ng salita ng Diyos, ibig sabihin niya, may atake na po. Okay? Ang kaaway sa ating mga isipan. Okay? Kaya dapat sabihin natin sa katabi natin, lagi kang maging handa. Okay? Kasi kapag hindi po tayo ready, kasi sabi ko nga sa inyo, kahit saan masasaktan talaga tayo Tama po ba? Do you agree? Kahit saan, tinan mo katabi mo, kahit ang katabi mo, masasaktan ka yan. Sige, tinan mo katabi mo. Tingnan niyo po. Kahit ang katabi mo, masasaktan ka yan. Pero kapag hindi ka talaga handa, okay? Lalo na sa church, akala mo pa naman, mature to leader to worker to pastor to okay? Kapag hindi tayo naging ready, okay, sa isip natin, nakabuhin pa rin dyan, matatampuhin, sensitive, ang mangyayari po niya ay you become spiritually cold, di ba? Dry na and walk away na sa Christian life.
So, sa pangalawa pong response, ito maganda. Habang naglalakbay sila sa wilderness, parang yung berry, they lose their berries, tapos parang naliligaw na sila sa wilderness, parang nahihirapan na sila dahil may battleground. Alam niyo po, ang isang response ng isang mananampalataya, nagre-repent sila. Lord, patawarin niyo po ako dahil ginagawa ko po ang sarili kong paraan. Lord, patawarin mo po ako dahil gumagawa ako sa sarili ko lang makagustuhan. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. So, yung iba po, no? Kapag nahihirapan sila, nagre-repent sila. Ito pong malupit yung pangatlo na response habang nasa wilderness. Ito nangyayari. Kapag na nahihirapan na. Number 3 na response, they don't want to walk away from church and they don't want to repent. Ha? Ayaw nilang, parang hindi sila nahihina, wala lang, pero ayaw din nilang mag-repent. Okay? Kaya ang nangyayari, lip service lang. Nag-a-attend pa din ng church, pero ritual na lang, religion na lang, at wala na yung tunay na pagsuko sa Diyos. So, madalas po, we operate on our own belief, on our own feelings. Sinusunod lang natin yung gusto ng ating sarili.
Nalilito ang tao kung ano ba talaga ang totoo. Nalilito sila. Tayo mga Christians, goes with the flow, sabay lang tayo sa puso. Kahit mga taga-simbahan. Sabi nga, maging lighthouse po tayo. Magliwanag po tayo. Hindi natin kailangan maging maingay, pero dapat po tayo magliwanag na nakakapagligtas po. Kasi nga merong atake sa discipleship. Palaging may atake sa Satanas para hindi makita yung tunay na pamumuhay sa atin ng katotohanan. Diba? Ang ganda-ganda po from the outside. Diba? Ang ganda-ganda ng programa. Ang ganda from the outside. Pero sabi nga, who we are in the inside. So meron pong battle. Kaya huwag po tayo magpakakampante. Sabi nga ni Jesus, my food is to do the will of my Father. Kailangan kumain araw-araw ng salita ng Diyos. Kailangan natin lahat na mag-transform. Lahat po tayo, kailangan natin ng healing. Lahat po tayo, we need healing. Lahat tayo dito, healing in the mind, healing sa mga perspective, healing po tayo from words, from things, and everything na mga nakaguhit sa ating mga isipan. Dapat maging tama po ang ating perspektibo. Okay? Dahil meron talagang bad news sa paglalakbay. Hello? But, sabi nga kahit meron pong bad news, huwag tayo mag-alala. Meron din naman pong good news sa wilderness. Gusto niyo ba ng good news? Gusto niyo ba ng good news? Amen? Apat po ito ng good news. Sa wilderness, hindi lang bad, meron din pong good news. Number one, even sa ating pong journey, we can experience God's presence in the wilderness. Wow, ganun napakasarap. No, kahit meron po tayo mga confusions, nalilito po tayo. Kahit marami po tayong mga pinakatakutan, pwede po tayo mag-anchor sa presensya ng Diyos na mag-comfort sa atin at magre-refresh ng mga pagod sa puso at isip natin. Kapag ang faith natin naka-anchor sa Diyos, sabi nga ano ba yung faith comes from hearing and hearing the Word of God. Pero kapag hindi tayo nagbabasa o nag-meditate ng Word of God at hindi natin pinaniniwalaan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos at ang mangyayari po sa atin sa halip ng faith, fear, takot. No? Sabi mo nga sa katabi mo, takot. Yan ang kapaligdaran ng pananampalataya, takot. So mahirap magtiwala, lalo na sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya kapag nakatitig na lang tayo sa nakikita lang, okay? Mahirap po yun. Without faith, it is impossible to please God. So paano lalago ang faith? Read and meditate the Word of God so that we can see clearly. Okay? Mas makikita po natin ng malinaw at makikita po natin na hindi tayo iiwan, hindi pababayaan ng ating Panginoon. Kahit na tayo po ay dinala niya sa wilderness. Alam niyo po, kapag dinala ka ng Diyos sa journey na yan, hindi ka naman niya tataligan na pababayaan ka lang niya. Hello? Sasamahan ka ng Panginoon. Lagi natin nandaan, kasama natin ang Diyos. And number two, okay, the good news. We can receive God's provision in the wilderness. Wow! No? Hindi talaga nagpapabaya ang Diyos. Lagi siya po magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Sabi nga po ni David, yan, naging bata ako at tumanda, pero hindi niya pinabayaan ang mga matuwid na mga anak niya. At sabi pa po gano'n sa Proverbs, sa lamesa daw po ng mga tao matuwid, palaging madaming pagkain. Gusto niyo ba yun? Maraming pagkain? No? Ang ganda po nun. Kaya sa wilderness, God
ba? Pero hindi ka naman niya makakagat. Makikita mo doon yung mga iba't ibang klase na nakakamangha, di mo ba? So, yun po ang pwede mong maranasan. Sabi mo sa katabi mo, yun ang gusto iparanas sa'yo ng Diyos. Amen? Hindi lang pagod, hindi lang reklamo, hindi lang kulang. Napakaraming gusto i-provide ng Panginoon sa ating lahat. Number 3, we can experience or we can witness God's power in the wilderness. Wow, praise God. Isa kang mananampalataya, talagang mararanasan mo ang kanyang kapangyarihan. God is willing to show His power if we are willing to trust Him because His strength is made perfect in our weaknesses. Diba? Makapangyarihan ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na we have a mighty God? Amen? Makapangyarihan ng ating Diyos. Kasi sabi nga kahit na kamatayan, napagtagumpayan niya na. So walang anumang bagay ang hindi niya kaya magtagumpayan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. And number 4, we can witness God's purpose in the wilderness. Mga kapatid, mga mananampalataya, God uses season of wilderness to teach us some lesson. Kaya kung nag-broken ka na, may sino nga nito na broken-hearted na? Okay? Ayaw rin ang meeting ngayon. Kaya lakas ng inyong yung lanan. Hindi ka ba na-broken? Ay, hindi na. Maasa ba? Maasa na. Asa ka lang maasa. Ayan. So, we can witness God's purpose. So, ano man yung pinagdadaanan natin, halimbawa, meron kang malubhang sakit, meron kang failure, meron kang hirapan, na-scam ka, ano man yung mga seasons na yan sa buhay natin, merong itinuturo ang Diyos sa atin. Okay? Sa paglalakbay natin, bilang disipulo, may mga season tayong dadaanan. Kasi ang wilderness po, para yung school kung saan ka matututo. Kung bakit mo nadadaanan yan, o pinagdadaanan yan, may purpose ang Diyos dyan. All things work together for good for those who love God. So lahat ng pinagdadaanan mo parang ang lost, okay? Parang ang confused, talagang brokenness, bankruptcy, matinding sakit at karamdaman, dinidevelop lang ng Diyos ang iyong faith muscle, kaya know the word and promises of God, magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Palagi po may atake ang kaaway eh. Tama po. Tama po ba? Palagi may atake ang kaaway. The attack and lie of Satan. Ito makinig kayo mga young people. Lalo na mga young people. Makinig pa tayo, young people. Lagi siyang may atake sa Satanas. What is the attack of Satan? Yung kanyang kasinungalingan. That there's no way out of this wilderness. Ito malaking kasinungalingan ni Satan na hanggang dyan ka na lang. Lagi na sasabihin yan, i-inject ng kaaway sa'yo, wala ka ng pag-asa. I-inject ng kaaway sa'yo, naku, mahihirapan ka ng makalabas dyan. Okay? Pupunuin niya ng fear. Pupunuin niya ng mga unbelief. Yan, ang iyong isipan, at kaya yan po nagiging malaking problema ng mga Kristiyano. At kapag hindi matibay ang isip mo, at hindi puno ng salita ng Diyos, madaling po yan makatake ng Diablo. Kaya dapat lagi natin suot yung helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, sword of spirit, shoes which readiness, to preach the gospel of peace. Diba? So, marami po mahihirap na sitwasyon. Sige, sabihin mo sa katabi mo kasi makabago palagi naman ng palataya. Marami mahirap na sitwasyon sa ibang sa buhay. Pero, whatever the bandage, kaya mo matalo yan ng kaaway, ng Panginoon. Okay? Kaya sa talunin ng Diyos yan. At ito po ang katotohanan.
wilderness. Kasi kahit nga po si Jesus di ba? Nakaranas po ng wilderness. So lahat po talaga tayo dadaan dyan. Pero sabi niya, kahit anong tukso sa kanya, nilabanan po niya yung kasinungalingan sa Satanas ng katotohanan ng salita at pangako ng Panginoon. Kaya kung dumadaan man tayo dyan, isipin natin lahat talaga tayo kailangan dumaan dyan dahil dinidevelop na ng Diyos sa ating pananampalataya. Okay? And number 2, we must develop a heart of gratitude. Kasi ito po yung matindi talagang bitag na kaaway na kapag mahirapan na tayo, umayaw na tayo, magreklamo na tayo, pero dapat ma-develop sa atin yung gratitude. Dapat magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon na siya ang palaging magpuprovide at hindi niya tayo pababayaan. Eh, ang problema, meron yung mga Kristiyano, murmuring, nagre-reklamo. Hello? Ngayon ba kung magkakaroon na ito, meron ba kayo narinig na nagreklamo? No? Yan ang talagang kapistikan yung magreklamo. So, sabihin mo sa katulad mo, may reklamo ka ba? May reklamo ba? Okay. Lagi natin tatandaan, meron pong breakthrough. Kasi, laging tapat ang Panginoon sa ating mga buhay. Okay? So, kailangan, lahat tayo makakadaan dyan, mag-develop ang heart of gratitude. And number 3, we have a choice in the wilderness. Oo, may choice tayo. Hanggang ngayon ba kasi, naisip ko parang, bumalik na lang kaya ako sa mundo. Bumalik na lang kaya ako sa dati. Okay? Parang ayaw na magtiwala sa Panginoon. Pero, sabi nga, sino ba talaga ang source of security mo? Sino ba talaga ang pinananampalatayanan mo? Sino ba talaga ang Diyos mo? So, meron pang choice. Sabi nga ng Isaiah chapter 40, verse 3, no?